Magandang araw po muli. Welcome po sa ating channel, lalong-lalo na sa mga aspiring natin na mga electricians dyan at sa mga soon to be technicians na nag-aaral po, lalong-lalo na sa magnetic contactor. Itong video pong ito ay para sa inyo. Sa araw po ito ay pag-uusapan natin yung magnetic contactor, kung ano-ano yung mga parts nito at kung ano-ano yung pinaggagamitan ng isang magnetic contactor. So ito po siya. Kung makikita nyo dito, itong dalawang terminal dito sa taas, ito yung kanyang coil, or dito mo ilalagay yung kanyang supply ng kanyang coil. Usually may nakalagay yan talaga dito, hindi lang makita kasi parang na-erase na. May nakalagay yan dito sa bandang gitna or sa ibang contactor na brand. May nakalagay yan na kung anong voltage rating ng contactor, either 220 volts AC or DC. Meron ding 110, meron ding yung iba 24 volts, depende po. So importante po kapag nagpapalit tayo ng contactor, i-check natin yung voltahe niya. Baka po kasi magkamali tayo ng palit, yung 220 na sa motor natin, 220 yung supply, na palitan natin ng 110 na voltahe ng kanyang magnetic contactor supply. So yan po yung tinitingnan din natin. Ito po yung kanyang supply coil. Tapos ito yung tatlo na to, line 1, line 2 at line 3. Ito yung kanyang power contacts. Dito tayo naglalagay ng ito galing sa supply natin sa breaker, line 1, line 2, line 3, or yung tinatawag nating input. Tapos sa T1, T2 at T3, ito naman yung output. So may naka-attach pa yan dito na overload relay. Pero dito muna tayo mag-focus sa contactor. So yan yun. Once na powered na tong contactor coil natin, magko-close itong contact sa loob. Itong line 1 at T2, isa lang yan. Parang switching niya. Magko-close siya. Line 2 at saka T2, magko-close din. Line 3 at saka T3, magko-close din siya. So yan yung ating power contacts. Tapos ito naman yung mga auxiliary contacts. Itong number 31 at 32, itong nasa taas, ito yung 31, ito yung 32. NC, ibig sabihin normally close. So kapag hindi yan na power up yung ating contactor, so normally close siya yung contacts nito. At kapag na power naman yung ating coil ng contactor, mag-o-open naman to. At yung 43 at 44 naman, yun yung NO or normally open. Ito yung 43, ito yung 44. Parehas lang din sa kabila, 21 at 22, tapos 13 saka 14. Mga auxiliary contacts din po yan. Bakit siya tinawag na auxiliary contacts? Kasi usually yung ating auxiliary contact, ito yung ginagamit sa ating mga controls natin, sa mga push buttons. Ito yung nakakonekta sa ating mga interlockings sa circuit.
So usually maliit na contacts lang tong nasa ilalim nito compared sa ating power contacts, which is makikita mo naman dito. Yan po, may mga ano yan, may capacity yan kung ano yung makakaya ng ating magnetic contactor. So ayan po. So sinasabi dito sa ating magnetic contactor na yung rated capacity niya, kung makikita po niyo, is yung continuous current capacity niya is 30 ampere. So yan po yung kaya ng ating magnetic contactor. Yan po. So ito po ay nabubuksan din. Check natin sa loob. Try natin buksan para makita nyo sa loob. So, ayan po. Ito po yung spring. Nagtutulak para mag-open yung ating circuit o yung switching niya, yung contacts niya. Kapag walang power yung ating contactor or naka-off, meaning walang supply yung ating coil. So, pag may supply siya, hinihila ng ating coil. Ito yung coil. Ito yung coil niya. Ito po. Ito yung coil. Ito yung naghihila sa ating, ito yung gumagalaw na to. Ito yung kanyang iron core. Once na energize itong ating coil, so nagke-create siya ng magnetic field. So hinihila niya tong iron core sa taas. So itong spring nasa gitna, para kapag wala ng o hindi niya na-energize yung ating coil, automatic naman siyang mag-open ng contacts. Yan po, tataas. So pag nag-energize siya, i-magnet niya yung ating iron core. Pag ganyan. So magko-close yung contacts or mag-open yung ibang contacts, yung mga naka-normally close, mag-open. So pagka hindi naman siya na-energize, magba-back to normal naman siya. So ganyan lang po. Tapos nabubuksan din tong cover niya. Ito po. So makikita nyo, ito po, dugtong lang po yan. Yan yung contacts niya sa ilalim. Yan po. Yan. Yan yung nagko-contact sa kanya. Yung bilog na yan sa ilalim, parang copper. Minsan pagka pumapalya yung ating contacts, minsan madumi lang yan, nagko-cause ng
loose contacts. So pwede natin yung linisin. Gamit lang tayo ng contact cleaner o kaya liha, papel de liha. Yan po. So importante talaga may maintenance din tayo sa ating magnetic contactor, especially po sa yung mga continuous load natin sa mga planta or kahit sa kung anong mga buildings or yung mga gumagamit ng malalaking motor na continuous running o araw-araw ginagamit. So usually ito yung pong nasisira, yung contacts, at siyempre yung coil, ito nga ay sunog na, pinalitan namin to. Yan po, nasunog siya. So ito po, sana po may natutunan kayo sa ating video ngayong araw. Comment nyo lang po kung ano yung mga suggestions nyo o tanong. Marami pong salamat.